Sa unang bugso ng ating balitaan, ang bayan ng Manay sa Davao Oriental, ang sentro ng lindol na may magnitude 7.4 na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao at Visayas noong Oktubre 10. Sa pagtutok ng SMNI News, may ilan pa rin kababayan natin ang hindi pa makabalik sa kanilang tahanan matapos pinadapa ang mga ito dahil sa lakas ng lindol. Si Paul Montebon magbabalita live. Paul, magandang gabi. Maayong gabi gikan diri sa Davao Oriental sa patuloy nga na pagtutok ng SMNI News, no, lalong-lalo na sa mga lugar na sinasalanta ng iba't ibang klase ng mga kalamidad mula tayo sa lalawigan ng Cebu. Ngayon ay nandito naman tayo sa Davao Oriental at sa ating pag-iikot-ikot lalong-lalo na dito sa bayan ng Manay, Davao Oriental ay nakita pa rin natin na marami pa rin ang mga kababayan na nahihirapan pa rin bumangon dahil nga sa pagkakasira ng kanilang mga tahanan. Hindi rin nila inaasahan ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa kanilang lugar. Pero sabi naman nila hanggat may buhay, may pag-asa. Nagtamo ng matinding pinsala ang mga kabahayan, gusali at establishmento sa Davao Oriental matapos tamaan ng magnitude 7.4 na lindol noong Oktubre 10, 2025. Ayon sa datos, daan-daang kabahayan ang nawasak. Daan-daan rin naman ang nakapagtala ng pinsala. Ngunit libo-libong residente ang naapektuhan. Sa kabuuan, umabot sa mahigit na 71,000 pamilya ang apektado na naturang kalamidad, habang may mga nasawi at sugatan rin na naitala. Sa paglipas ng mga araw, hindi pa rin naging madali para sa ilang mga residente ang pagbangon mula sa nasabing kalamidad. Kagaya na lamang ni Mang Wilmar na 7 taon nang pinag-ipunan ang kanilang tahanan, ngunit sa isang iglap, gumuho ito dahil sa lakas ng lindol. Isa lamang ang bahay na ito ni Mang Wilmar dito sa Barangay San Ignacio, Manay, Davao Oriental sa lubhang mga naapektuhan matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Dahil sa lakas ng impact ng lindol sa kanilang lugar, sa tahanan mismo nila Wilmar ay makikita na ilang piraso na lang ng mga semento ang naiwan sa kanilang dingding. Nag-iwan rin ng malalaking bitak sa loob ng kanilang tahanan. Kaya naman ang buong mag-anak ay mas pinili muna na pansamantalang iwan ang lugar na ito habang naghihintay ng mga oportunidad o mga pagkakakitaan para sa pagsisimula sa kanilang buhay. Pag lindol, yung maliit ko na 2 years na bata, sabi ko, lindol, labas kayo. Paglabas namin dito talaga, sir, malakas na. Tapos nakabitak-bitak na yan dyan. Tapos nakababa na ba yung lupa. Tapos yung asawa ko nandito, yung mga anak ko dito. Siyempre, sir, natakot sa lakas ng 7.4. Wala naman na sa pamilya niya? Wala naman. Noon, wala na kasi pinalabas ko man sila. Sabi ko labas. Nung makuan pa yung hindi pa malakas, paglakas na, nakalabas na talaga kami. Para kay Wilmar, wala na siyang magagawa. Dapat anyang tanggapin ang lahat. Ang importante, buhay ang kanyang mag-anak. Ang dasal ko, sana kami, itong walang nasaktan, ganyan ba? Walang nasaktan sa amin. Yan lang. Sa amin lang, sa mga anak ko at sa asawa ko walang nasaktan. Sa ngayon, sa pagtitinda ng isda na lamang humuhugot ng pagkakakitaan ang pamilya ni Wilmar hanggat may maiipon sila sa unti-unting pagsisimula sa buhay. Sa ngayon, sir, pakunti-kunti lang. Pag may isda, dyan sa labas, binta mo, kunti lang yung income, makaraos lang sa isang araw ba na income namin. Ganyan lang. Sa araw-araw, pag wala talaga.
Almar, sa ngayon ay makakasama natin ang acting chairman dito sa Barangay San Ignacio, Bayan ng Manay, Davao Oriental, para kumustahin natin. No, kasi ilan pa lang na mga lugar, ilan pa lang na mga bahay yung binisita natin simula nung dumating tayo dito mismo sa kanilang lugar. Si acting cap Jerry ay nandito para samahan tayo. Kap, kumusta po ang ating kalagayan sa mga kababayan ho natin, mga nasalanta, matapos nga itong pagtama ng malakas na lindol, magnitude 7.4? Well, magandang gabi po sa lahat, no? Lalo na sa Izminay. So, ito yung isa sa pinakalaki na barangay dito sa Bayan ng Manay na nasalanta ng lindol. So sa kasalukuyan, nandito pa kami sa recovery period, ano. Marami pang mga tao na kasamtangan na harap sa mga nahirapan sa recovery, lalo na sa moral at saka sa physical, no. Kasi hindi namin inasahan na mangyari ito, lalo na sa mga kabataan na hindi namin nasanayan na may lindol talaga na malakas na dumaan sa amin. Pero sa kasalukuyan, ginawa ng gobyerno ng Manay o dito sa Davao Oriental ang mga tulong na nararapat sa amin. Siguro yung recovery namin parang andyan na sa mga 60 to 70%, pero nangangailangan pa rin ng tulong. So, hanggang ngayon, marami pang mga agency na tumulong sa amin. Lalo na yung mga NGO at saka yung mga private na mga personalities na nandito sa Manay, lalo na sa Barangay San Ignacio. Kap, no? Hanggang sa ngayon, kasi 2 weeks na, meron pa rin bang nararamdaman o nararanasan na aftershocks matapos itong magnitude 7.4 dito sa lugar po ninyo particular? Mayroon pa. Sa isang araw parang naramdaman namin 3 o 4 na mga pagyanig, ano? So iba-iba yung may malakas at saka may mahina. Kaya nga yung mga trauma ng tao dito hanggang ngayon andyan pa. So siguro nangangailangan pa talaga ng matagal-tagal pa na pag-aalaga, no? Lalo na sa mga kabataan kasi sila yung number 1 na talaga na napiktuhan, yung mga kabataan namin. So ibig sabihin tuloy-tuloy ang inyong information drive na magmatsyag, lalong-lalo na yung sa loob ng bahay, baka magkaroon ng mga insidente ng pagkuho, pagbagsak ng kanilang mga bahay, ganun po ba? Okay. Sa kadalasan ngayon, maraming ginagawa ang government ng Manay at sila dito sa barangay namin na may mga bumisita na mga engineers at saka yung sa DSWD, sila yung nagkandak ng mga assessment para sa mapigilan, no, yung mga pagguho, lalo na may dumating na naman, no, may dumating na naman na mga mahihina o malakas na pagyanig. Alright. Maraming salamat. Almar, ang barangay ng San Ignacio dito sa Bayan ng Manay ay alam mo ba na isa sa mga benepisyaryo ng SMNI Foundation Incorporated. Doon yan sa mangyayaring 2-day relief operations ng SMNI Foundation Incorporated. At alam naman natin nakatuwang tayo dyan, partner Almar, mula pa doon sa Cebu na relief operations natin ay talagang walang sawa, tuloy-tuloy ang pamamahagi natin ng tulong, kalinga, malasakit, pagmamahal, no, sa mga residente na nasalanta ng mga kalamidad. At ngayon nakarating dito sa Davao Oriental. Kap, ang SMNI Foundation ay may babahagi na tulong, maagang pamasko, regalo para sa lahat ng mga kababayan natin, lalo na ng mga apektado nitong nagdaang magnitude 7.4. At alam nyo ba, Kap,
naghahanda ang mga volunteers natin ngayon, nagpapaking sila ngayon, sako-sakong bigas, talagang galon-galon na malalaking galon na malinis na tubig na inumin na po yun, at balde-balde na mga grocery items para sa mga kababayan ho natin. At pagdating mismo sa araw ng bigayan na ng mga regalo na ito mula sa ating mga sponsors, donors, mga supporters natin, may libreng hot meals pa yan. Kap, anong gusto nyong ipaabot? Anong gusto nyong sabihin, Kap? Kami natutuwa sa nabigay niyong mga tulong. So nagpapasalamat ako sa Isiminay at sa mga volunteer na magbibigay sila ng tulong sa amin. So siguro in behalf sa mga tao sa Barangay San Ignacio, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng volunteer sa airport at saka sa tulong na ibigay niyo sa amin. Ang Diyos ang mag-awa at saka siya na magbigay sa inyo ng bigay ng yung mga blessing na naman para sa inyo at sa mga tao. Gaano ka importante at kalaking tulong ng isang sakong bigas o sako-sakong bigas para sa mga benepisyaryo natin. Hindi po ito kilo-kilo at walang presyo po ito, Kap. Gaano po ka-importante, kalaking tulong ang ganitong mga klaseng mga blessings para sa mga kababayan natin. Balde-balde, galon-galong tubig, sako-sakong bigas. Siguro madami ng nagbigay dito pero hindi gaya ng ganyan, sir, So talagang na-miss talaga kami sa mga ganyan kung andito sa amin, makarating sa amin. Kasi may ibigay naman yung iba na tulong pero kukunti-kunti lang, kikilo-kilo lang. Yung sinabi mo, sir, pag andito na yan, sigurado yung mga tao na makatanggap niyan, lalo lang masiyahan, Kasi siguro sa lahat ng nagbigay, kung yan ang totoo, kayo lang pa makapagbigay sa amin ng mga ganyan na mga ayuda sa amin. At syempre, panghuli na lang, Kap, alam niyo po ba na ang misyon ng SMNI Foundation Incorporated ay lahat ng tulong na ibinibigay, pinagkakaloob sa foundation ay talagang hanggang sa pinakahuli-hulihang kusing na ipaparating po yan. Kumbaga, zero corruption ang pinag-uusapan natin dito. Kap, gaano po ba ka-importante, kahalaga ang ganyang misyon para sa mga pribado na mga organisasyon tulad ng SMNI Foundation Incorporated na pwede palang mangyari ang ganito sa mga kababayan natin as far as good governance leadership is concerned? Okay. Alam mo, sir, sa panahon ngayon, lalo na dito sa amin, maraming apektado at saka nangangailangan talaga. So, sa pagkaalam ko, yung pagtutulungan ng ganyan, mga private at saka yung mga NGOs at saka lalo na sa media, ngayon nandito kayo. So kami, nagpapasalamat talaga, Nagpapasalamat kami sa mga naibigay nyong panahon, At lalo na sa malayo pa kayo na lugar, pinagbigyan nyo kami. So ako po nagpapasalamat in behalf sa mga barangay opisyal dito sa Barangay San Ignacio. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong tulong at sa lahat ng mga taong involved dito, lalo na sa management and staff of Isiminay. Alright. Maraming salamat ang ating Kap ng Barangay San Ignacio dito sa Bayan ng Manay, Davao Oriental, si Kapitan Jerry. At syempre para sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood sa atin live, kitang-kita nyo po hanggang sa ngayon ang tuloy-tuloy na packing, paghahanda, preparasyon ng ating mga volunteers. Walang tulugan, puyatan yan para lang maialay ang dapat na serbisyo at dapat na tulong para sa mga kababayan natin. Sabi nga natin, Partner Almar, mula pa sa hindi lang nitong nagdaang Cebu quake, pero yung mga nauna pa na mga kalamidad dito sa ating iba't ibang parte ng ating bansa, ang SMNI Foundation ay talagang loyal, consistent sa pagbibigay ng mga naglalakihan na mga regalo, sako-sakong bigas, balde-balding grocery items, condiments, lahat-lahat. May hot meals pa yan. Meron pa yung galong-galong tubig na malinis na maiinom na ng mga kababayan natin. At
yan din ang mangyayari dito sa Barangay San Ignacio na mga napili natin na mga benepisyaryo na talagang nangangailangan ng tulong at suporta at ayuda. At syempre, sabi nga natin, hindi magiging posible ang ganitong klaseng effort ng SMNI Foundation kung hindi dahil sa malalaking puso at malasakit ng mga donors natin. Alam natin na may mga iba na mga supporters na ayaw magpakilala, pero noong una pa talagang tuloy-tuloy ang kanilang suporta para sa kausa, malaking misyon at vision ng SMNI Foundation Incorporated. At lahat ng yan ay makakarating, walang labis, walang kulang, dahil dito zero corruption ang pinag-uusapan natin dito, mga kapartner. At tayo ay talagang buhay na saksi, Partner Almar, at sa lahat po ng mga supporters natin na talaga naman kaakibat sa lahat ng misyon ng SMNI Foundation Incorporated. So yan na muna ang magiging update natin dito, mga kapartner, mula pa rin dito sa Barangay San Ignacio, bayan ng Manay, Davao Oriental. Back to studio. Almar. Right, maraming salamat Paul Montibon sa iyong live report at ingat kayo dyan.